malakas ang ating Diyos na buhay. And let's pray. Yes, Lord, Heavenly Father God, maraming salamat, Lord, sa umagang ito na dinala mo po kami, Lord, dito sa sanctuary mo. Lord, i-fill niyo po yung mga puso namin, Panginoon, ng iyong banal na spirito at naniniwala kami, Lord, marami kayong bagong experience, Lord, na ipaparanas sa amin this Sunday morning, oh God. Lord, alisin niyo po yung spirit of familiarization at bigyan niyo po kami ng excitement, oh God. Lord, naniniwala kami na hindi lang kami yung pupunuin mo, even yung mga nasa live stream, Lord, i-reach mo sila ng mighty hand mo, oh God. And we believe, Lord, na marami ka pang bagay, Lord, na bibigay sa amin this morning, oh God. Lord, punuin niyo po kami ng inyong mga salita at naniniwala kami, Lord, na ikaw po mismo, Panginoon, yung Diyos na kakatagpuin namin ngayon kayo makikipag-take po kami sa inyo, oh God. Lord, binabalik po namin sa iyong prayers at kiniklaim po namin yung victory. Mightily only your name, God, in Jesus' name we pray. Amen! Amen! Naniniwala po ba tayo na wala pong imposible sa ating Panginoon? Amen! Kaya po lahat ng bagay, kaya po natin gawin. Amen! At kasama na po dyan ang pagpalakpak ng ating kamay. Patingin nga po ng mga kamay na pumapalakpak sa Diyos. Yung mga paang sumasayaw. Amen! At mga katawan na umiindak para sa Diyos. Hindi po mahirap yan. Amen! Yes! Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing's impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. And I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. And I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Amen! Naisipin mo po ngayon yung mga bagay na akala mo hindi mo kayang gawin. Pero panghawakan mo ang mensahe ng Diyos ngayong umaga na walang imposible sa Kanya. Amen! Woo! I believe! I believe, I believe. And I believe, I believe in you. I believe, I believe. And I believe in you. And I believe,
can do all things. Nothing to gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Amen! So sabi nga po sa Luke 1:37, for nothing will be impossible with God. Amen? So kaya ka po, ngayong umagang ito, may sasabihin po akong mga phrases. I can praises. Ilan lang po to sa mga bagay na alam natin na dinidesire ng bawat isa. Nakakala natin hindi natin kayang gawin. Pero pag sinabi ko po yung praises na ito, ang sasabihin niyo is, nothing is impossible. Amen? So kakantahin niyo yun, idideklara niyo yun. Amen. Sabi dito, I can be a true follower and disciple of Jesus. Nothing is impossible. O sige, isa pa. Ulit. I can be a true follower and disciple of Jesus. Okay, next. I can sing and dance for God and love Him faithfully. Amen. And I can change myself for Christ. Amen. Possible. I can win more souls for Jesus. Possible. Amen. I can support my church. Nothing is impossible. I can surpass all trials. I can be victorious. Nothing is impossible. And I can do all things through Christ who strengthens me. Possible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Once again. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Yes, Lord. Woo! Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, for that promise na kaya namin gawin ang mga bagay because you are with us, oh God. Amen. At sa buhay namin, Panginoon, posible mga buhay namin, minsan full of challenges, full of trials, na kung minsan iisipin namin, napakalaki ng mga pagsubok na ito para ma-overcome namin. Minsan, kapag nandun tayo sa sitwasyon ng buhay na yon, madali po sa atin bilang tao. Yung tumakas, yung maramdaman natin na lost tayo. But there is the source of strength and hope that can help us overcome the toughest circumstances of our lives. And that source is God, who is our way maker. Because He is in control. He is our miracle worker. Amen. Sabi nga po, Isaiah 43:15-16, I am the Lord, your Holy One, the Creator of Israel, your King, who makes a way the sea and a path through a mighty waters. Kung nakikita po natin ngayong umagang ito, may mga bagay na kasing lawak ng dagat na nakaharang sa atin para may mga bagay tayong hindi maabot. Ideklara po natin this morning that we can achieve that goal because God is our way maker. Yes, Jesus. Yes, hallelujah. Let us worship Jesus. Yes, Jesus. Let us feel His presence in this place. As He is
is here. Moving in the midst, I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker,
stop, you never stop working. Yes, Lord. Never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. God is working! Yes! Stop working. Even when I don't see it, you're working. God is here! When I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, Jesus. light in the darkness. My That is who you God, are, O Lord. That is who Jesus. you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Let us hear all voices. Waymaker, miracle worker, Let us declare this morning. Our God is Waymaker. my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Ooh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Sige, bago po tayo tumuloy, sabi doon na ang daming mga karakter ng God na binanggit doon, miracle worker, nandyan ang Lord natin ay magaling, provider. So whatever you need, yung ano mga pangailangan natin this morning, today,
ideklara po natin while singing again the chorus. Ideklara mo ito, i-claim mo na ikaw papagalingin ng Panginoon. I-claim mo na yung himala, pwede mong maranasan sa mga oras na ito. No? Pwede mong ma-experience yung signs and wonders. Again, so let's, as we sing again, the chorus, ideklara mo sa buhay mo, come on. Miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Father God, Lord Jesus, salamat sa iyong kapangyarihan. Salamat kung sino ka, Panginoon, na nagpapakilala sa aming buhay, nagpaparana sa aming buhay. Ikaw ang aming Diyos ng himala. Ikaw, Panginoon, ang Diyos na patuloy nagtatrabaho, nagpapahayag ng pag-ibig, nagpo-provide ng aming pangangailangan. Ikaw ang Diyos na nagmamalasakit sa amin. Ikaw ang Diyos na tunay nagmamahal sa amin, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, itinataas ka namin, Lord Jesus. Salamat, salamat, Lord. Hindi kung sino kami, kundi kung sino kayo, Panginoon. Kaya, Panginoon, hayaan mo po ang mga oras ito, handog po namin sa iyo. Para sama-sama kami, mga anak mo, na ipahayag aming pasalamat. Purihin ka, itaas ang iyong dakilang pangalan. Aming dakilang Diyos, manunubos, Panginoon na tagapagligtas. Lord Jesus, Amen, and Amen, and Amen. Amen? Sige po, tayo po ay mga kaupo. Ngitiyan mo po yung katabi mo, hamay kayo po po. At ngayon po, pakinggan po natin mga ilang balita, updates, mga pagbati. Good morning po. Thank you po, Pastor. Good morning. Yan. Welcome to SOB. Are you ready for your flight today? Good morning po ng magandang-maganda sa bawat isa. Maraming salamat po sa ating awitan. Napakasarap po ng pagpupuri natin ngayon sa bawat tumatagal po tayo sa panahon na ating dadanas, Wednesday, midweek, Sunday. Sa bawat worship po natin, grabe po yung ginagawa ng Lord, di ba? Ang ganda po ng mensahe niya kanina kung sino siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Waymaker, miracle worker, promise keeper, and light in the darkness. All in one, di ba? Hindi lang 3 in 1, 4 in 1 pa si God. So yan. At dahil po dyan, tayo nagpapasalamat, batiin po natin ang magsa-celebrate ng ating birthday. Ayan, ngayon pong May. Ang dami pong magbe-birthday ng May. Pinangunahan na ni Sir Josh Aguas, di ba?
Ayan. At hanggang po yan ay sa 6. Meron po tayong mga birthday celebrant. Bawat isa po sa kanila ay ating ipagpasalamat, ipag-pray. Kung sino pa po yung hindi nakalagay dyan, maaari po kayong magsabi sa mentor nyo. Kayo po ay napapaligiran ng bawat SOB family. Ayan. Hindi naman po nga kayo namin gugulatin sa inyong mga tahanan, pero kayo po ay laging isinasama sa prayers ng bawat isa. Ayan. At gayon din po sa ating wedding anniversary ng May. Ayan, wedding anniversary po. Sa 10 ay si Brother Rodelio and Sister Alma Esteban. 16, Brother Herbert and Edna Haminal. 20, Brother Darrell and Sister Chelsea Agaw. 21, Brother Robbie and Sha Ikong. 30, Brother June and I Cruz. Ayan po, awitan po natin sila ng happy birthday and happy anniversary. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary to you. Amen. Thank you, Lord, sa mga nagsa-celebrate ng birthday at sa mga magsa-celebrate din ng anniversary. Pagpalain po ng Lord ang desires ng inyong mga puso at i-open lalo ng Lord ang mga blessing ngayong open door season sa ating mga buhay, sa inyong mga buhay. Gayon din po, i-welcome natin at tayo po ay napakasaya natin lagi, di ba? At every service natin, meron tayong mga VIP. Ayaw, palakpakan natin si Lord. Tayo ay may VIP ngayon. Siya po ay si Brother John Aaron Hate. Ayan po, ayun po siya. Hello, brother. Ayan, siya po ay invited ni Sir Josh, ni Brother Josh, at siya po ay kapatid. At siya po ay mabibilang din sa Kids Zone. Ayan, sa Kids Zone, ayan, may bago kayong kapamilya. Ayan, thank you po sa iyong pagdalo. Naway, pagpalain ka ng Lord at i-bless ka po niya kasama ng iyong pamilya. Maging blessing din po ang buong family ng SOB sa iyo. Ayan. At ngayon po, tayo naman po ay dadako sa ating mga services. Ang services po natin ay Sunday, 9 a.m. Every Sunday, isang service lang po tayo every 9 a.m. kasi po meron tayong service 2 GMA at the same time meron din pong service sa Carissa na pinapangunahan ni Pastor F at Pastora Jeya. Ayan po, we want to recognize them. Thank you po sa laging pagsama sa amin dito. Ayan. At gayon din po, tayo po ay nagkakaroon ng midweek service every Wednesday, 6:30 p.m. At every last Wednesday of the month, meron po tayong Intercessors Night. Ang bawat isa po ay ating inanayahan upang makidalo at makisama, ma-experience niyo po ang ginagawa ng Lord sa Intercessors Night. Kasi ang laki po ng nawawala sa atin, sa bawat isa. Para po sa akin kapag na-experience ko pang Intercessors Night, ang laki po ng mawawala kung hindi ako makaka-attend. Kasi hindi rin po siya live stream. So, masarap po na maka-experience natin siya ng face-to-face. Ayan. At gayon din po pala, amin pong pinaabot ang condolences sa family po ni Brother Mark and Sister Honey Mora, sa Mora family. Pumanaw na po yung kanilang ama. Ngayon po ay hinihingi po natin ang bawat isa na magbigay po ng prayers para po maramdaman nila yung comfort and love ng Lord sa ganitong panahon. Ayan po. Muli po, our condolences to you, Brother Mark and Sister Honey Mora, and to the family. Ayan. And every last of the month, meron din pong uploading ang ating Kids Zone. Ayan po. Salamat po sa bawat isa sa atin na kahit po mga bata na aakay natin dito sa simbahan. Kasi iba din po yung impact na nakakarinig po sila sa salita ng Panginoon at sila po ay nagbababad sa presensya ng bawat isa. So, masarap po na meron tayong biological family pero meron din po silang spiritual family na kinalalakihan. Yan. At tayo po ay dumako sa ating prayer fest. Yan, patuloy po nating isama sa panalangin ng mga pointers na ito, ang ating family, church family, biological family.
Gayon din po sa empowerment kasi po sa panahon po ngayon sobrang init. So hindi po ang ating katawan po minsan hindi kinakaya. So kailangan po nating ipanalangin ang bawat isa para po magkaroon tayo ng patuloy na kalakasan. Gayon din po ang stability of finances, personal family, church, and our country. Sa bawat isa po, patuloy nating ipanalangin ang estabilidad ng ating mga pinansyal na aspeto. Gayon din po sa ating mga timely issues. Sa ating pong church, sa ating family, gayon din po sa ating bansa. Sa pananalangin po natin, malaki na po yung naitutulong natin sa bawat isa. Hindi man po tayo personal na nakakasama ng bawat isa na may issue, pero sa panalangin pa lang po natin, nasasagot na ng Lord sa kanyang kamanghamanghang mga gawa. Ayan. At tayo po ay dumako din sa ating prayer healing. Yan, katulad nga po ng sinabi ko kanina, iba po ang panahon natin ngayon, so kailangan po tayo magdalanginan sa bawat isa. Sa nakikita nyo po dyan, meron na pong mga nabawas. Kasi grabe po ang kapangyarihan ng Lord pagdating sa panalangin. Kaya niyang abutin ng kagalingan ang bawat isa, malayo man tayo sa isa't isa. Ayan, salamat din po sa mga answered prayers, sa ating sama-sama panalangin. God is good all the time. And all the time, God is good. Ayan. And other concerns po, mamaya po after nating service, meron po tayong klase, pastora po, ng ating Soul 2 and BCLC class. Ayan po. Sa bawat isa po sa atin, patuloy po kayong manalangin upang magpatuloy din tayo sa journey natin ng process ng pagpapalakas sa Panginoon. At sa ating pong pagbibigay, dumako po tayo sa pinakamahalagang parte ng ating pagsamba, ang ating pagbibigay. So, isang testimony lang po, no. Nung time po na birthday ni Pastor, talaga, bilang lingkod niya, bilang anak ng simbahan, hindi mo maatim na wala kang maibigay sa kanya. Diba? Kasi alam mo kung sino siya at kung ano siya sa mata ng Panginoon. So, nung time na yon, sabi ko kay Brother Elbert, bro, wala talaga akong pera eh. Alam niyo po, hindi siya naniniwala sa akin, wala kang pera? Wala nga talaga. Sabi ko ganyan, paano ako magbibigay ng share ko? Sabi niya, hindi, mamaya magkakaroon ka na. Alam niyo po, pagdating ng gabi, wala pa rin talaga eh. Sabi ko, paano ba ako mag-share nito? Sabi ko, wala naman talaga akong maibigay ngayon. Pero alam niyo po, pagdating po ng last minute, kasi po kinabukasan, hapon pa po yung preparation sa surprise party ni Pastor. So, hindi ako hinayaan ng Lord na mawalan. Ang usapan namin nun, di ba, Brother Elbert, asa na yun? 4 o'clock dito sa church. Alam niyo po ako, nung oras po ako binigyan ng Lord para mai-bless ko ang pastor natin. 3 o'clock. Alis na ako nun eh. 1 hour na lang. So, pagdating nung time na yun, sabi ng Lord sa akin, hindi naman ako papayag na hindi ka magbigay ng ayon sa iyong puso. Diba? Sa ayon ng desire niya. Kasi po, preparation ang tagal na eh. So, sabi ko, bakit wala? Sabi ko, Lord, anong nangyayari? Bakit ganito? So sabi ko, hindi naman pwedeng ikaw yung nagpe-prepare pero wala kang maidulog, di ba? Wala kang maiabot. So sabi ng Lord sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 7. Ayan. Sabi niya dito, datapwat, sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani naman ng bahagya na. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani naman ng sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Diba? Ang sarap po. Dapat nagpapasya na yung puso mo, malayo pa lang kung may gusto kang i-bless. Kasi nire-ready at pine-prepare ng Lord. Huwag mabigat sa loob. So, huwag daw mabigat sa loob pag nagbibigay tayo, di ba? O dahil sa kailangan, dahil lang sa kailangan, di ba? Dapat sa puso pa rin ang gagay. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So, nung time na yon, kahit wala pa akong hawak, masaya na ako. Alam ko na bibigay ng Lord. I-prepare niya kung ano yung desire ng puso ko na matagal nang nandito. Diba? So, nung time na yon, 3 o'clock, doon lang ako binigyan ng Lord. So, well in lahat yon, nakapag-bless po ako kay Pastor, nakapag-bless ako sa ating church, sa ating mga leaders, at yun yung kasiyahan na ibinibigay ng Lord. Diba sabi sa kanta kanina, He is a way maker. He is a promise keeper and light in the darkness. So lahat po ng yon naranasan ko nung time na yon. At thank you Lord kasi po hindi niya ako pinababayaan hanggang ngayon po. At nung
may additional testimony pa yon si Leoj. Sabi niya, 3:30 na yun. Siyempre, 4 o'clock ang ngayon namin. Ma, hindi ako pwedeng pumunta doon nang wala akong ibibigay kay pastor. Sabi niya. Sabi ko, bakit, nak? Kasi gusto kong ma-bless si pastor. Ano ba yung pinakakailangan ni pastor? Di ba? Siyempre, ikaw bilang nanay, ano ba tong batang to? Pinakakailangan, wala naman tong pinagkakakitaan. So, meron pala siyang itinatabi. Tapos may inipon po siya. Kinuha niya lahat yung sa alkansya niya. Yun ang pinambili niya na gusto niyang i-bless kay pastor. So, nakakatuwa, di ba, na hindi lamang po sa mga nanay dito, sa mga lola at lola, hindi lamang po tayo ang gumagawa nun. Bagkus pati yung mga anak natin. Kasi nakikita po kung paano tayo sumunod, kung paano tayo magbigay, at kung paano tayo i-bless ng Lord. Kaya po sa bawat isa na may hawak ng kanyang tithes, offering, pledges, and seed ngayon, magbigay po tayo ng masaya at may kagalakan. Amen. Habang buhay kong sasambitin, ikaw lang ang sasambahin. Saan magpapagpad, ikaw ay aming pupurihin. Tula na lumalaban sa tunog ay aawitin. Wala makakaawat mong tumalayanigin sa aming kagalakan na binibigay mo sa amin. Na kahit na kami misa naging makasalanan, hindi ka nagsawa sa amin na di mo kami iniwan. Kami patuloy mong ginabayan, di pinabayaan. Hanggang sa aming natakbuhan at aming lalakaran. Buhay namin ay ginamit sa pagkakabilanggo. Binigyan mo ng liwanag ang kulay ang aming kwento. Dahil sa kasalanan na iyong binago, pagtingin ng mga tao ay unti-unti na bago. Ito'y sa tulong mo, Ama, ay aming naramdaman. Kung ano ang talaga, tunay nakahulugan ang aming buhay. At ito ay sumunod sa kalooban mo, Ama. Hayaan mong ikay aming pasalamatan. Ito'y iyong dinggin, Panginoong mahabagin. Matuwa ka sana dito sa akin. Awitin ang puso ko'y laging iyo. Hindi ito magbabago. Habang buhay kong sasambitin, ikaw lang ang sasambahin. Habang buhay kong sasambitin, ikaw lang ang sasambahin. Amen! Lahat po tayo ay magsitayo at umandang magdeklara ngayong umagang ito! Amen! Sino po naniniwala na may kapangyarihan sa pagdedeklara? Sige po, sa lahat ng naniniwala at may pananampalataya sa Diyos, in count of 3, let's declare! 1, 2, 3! 2024 is the year of the open doors. I speak to my doors of promotions, connections, doors of heavenly blessings, breakthroughs, and opportunities to open. This year will be my greatest year because great doors are swinging wide open in 2024. In Jesus' name, Amen! Yes, amen. Praise God. Hallelujah. Wow. Ganda ng ating, mula sa pag-aawitan pa lang, talagang wow, nakakakilig na. Talagang napakabuti ng Panginoon. Amen. So, maybe iba, first time yun na napakinggan na mayroon na nagra-rap sa church, no? Meron kasi nagtatanong minsan, bakit daw may ganon? Kasi alam nyo, sa totoo lang, lahat ng talent galing sa Lord yan eh. So dapat yung lahat ng talent ginagamit para sa Lord. Pagbigay luwalhati sa Diyos. Kasi maraming panahon yung talent na supposed to be galing sa Diyos nagamit sa mundo. Kaya ngayon po nire-repossess po natin. Binabalik natin yung lahat ng talent niyan para sa kapurihan ng Panginoon. Yan. So iba kasi parang bakit ganun? Parang nagiging worldly ang church. Hindi po. Supposed to be sa Lord yan eh. Inagaw ng mundo, ngayon po, binabalik natin sa Lord. So whatever talents we have, dapat magbigay luwalhati sa Panginoon. Halimbawa, marunong kayo mag-spoken word, why not? No? Kasi lahat po yan ay galing sa Panginoon, kaya dapat ibalik po natin sa Kanya sa pamagitan ng pagbibigay luwalhati sa ating Panginoon. Yan. So, salamat sa ating rapper, Neptuner, no? So, and sa FG, sa ating Fargazers. Actually, marami na pong kanta ang FG.
maging si Neptune, na kung ilalagay po natin sa album ay siguro mga 2 o 3 album na yung magagawa natin. So, glory to God for that, no? So, amen. Sabi nga sa isang awitin, God will make a way. Kantayin nga po natin saglit. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Closely to His side, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Sabi nga po sa Joshua chapter 1, verses 5, 6, 7, 8, 9. Sabi po dito, again, Josue 1, versikulo hanggang 9. Joshua chapter 1, verses 5 to 9. No man will be able to stand before you all the days of your life. Listen carefully. As I was with Moses, so I will be with you. I will not fail you nor forsake you. Be strong and courageous, for you shall cause these people to inherit the land which I swore to their fathers to give them. Only be strong and very courageous to observe to do according to all the law which Moses, my servant, commanded you. Don't turn from it to the right hand or to the left, that you may have good success wherever you go. So this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you may observe to do according to all that is written therein. For then you shall make your way prosperous, and then you shall have good success. In verse 9, haven't I commanded you? Be strong and courageous. Don't be afraid, neither be dismayed, for Yahweh your God is with you wherever you go. Sa Tagalog po sabi diyan, tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang ilog. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat ang si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Sumaatin po ang pagpapala ng Panginoon sa kanyang pagbasa ng kanyang mga salita. So sa ating pong buwan ng Mayo ay ating binibigyan din ay ito po. In facing your open doors, do not be dismayed. God will make a way. In facing your open doors, do not be dismayed. God will make a way. So makita po natin dito mga kapatid, na sa ating pagharap doon sa mga open doors natin, maybe some of you napapansin nyo, meron kayong mga struggles na naranasan, may mga difficulties, may pambulabog ang kaaway. Pero sabi nga, wag po tayong malungkot, wag po tayong manlupaypay, no? Do not be dismayed. God will make a way. Amen. So tayo po usually, ginagawa po natin yung mga buwan po natin, hanggat maaari, doon po natin kinukonek yung ating topic para madali po na maintindihan. Halimbawa, noong April, ano pong topic natin? Yung tema. No fooling, rather be fulfilling. No? Ngayong May, month of May, do not be dismayed. Para madali po nating mag-register sa mind natin. Medyo ngayon lang po, medyo nahirapan ako pagdating ng June. Paano yung June?
No? June bride ba? So, let's tinan natin kung ano yung revelation ng Panginoon. So, in facing your open doors, do not be dismayed. God will make a way. Sabi po dyan sa Merriam-Webster, ang dismay daw po is to cause to lose courage or resolution. Yan. Sa Oxford Languages define it as to cause someone to feel consternation and distress. Sa dictionary.com naman po defines dismayed as thoroughly disheartened as by sudden danger or trouble, or surprise and disillusion. And finally, alarm and or perturbed. No? So makita natin, yung pong dismayed, ang titindi po ng kanyang mga equivalent na kahulugan. Kaya natutuwa po ako dahil sa kabila po ng tayo po ay may mga journey sa life, ang Diyos po lagi meron siyang direction and meron siyang binibigay na promises or message sa atin. No? Nakakatuwa po kasi ang daming mga binubukas na opportunity ang Lord sa bawat isa atin. Meron po isang life group na nakatuwa po ako. Senior po ng kanyang mentor, ang kanyang mentee ay nagdi-devotion na. And doon sa kanyang devotion, sabi niya, first time siya nag-devotion, naiyak daw siya habang binabasa niya yung word. Ganun daw pala ang feeling. So, what a feeling. Para sabi niya, what a feeling. Parang ganun pala yung feeling. So, makita natin, no, wow, may mga nabubukas na privilege, opportunity na kapag ating pong girabi to, wow, grabe pala si Lord kapag kumilos. And daming mga bagong nag-one-on-one, victory group natin, no? Ang daming mga sa Binakayan. Wow, ang Binakayan po natin ay nag-grow po sila, no? Dumadami po sila. And kaya po minsan, meron po tayong mga VIP from Binakayan. And of course, meron po tayong mga taga Rosario, Noveleta po dito. So, noon, minsan inisip ko, bakit kaya ang Kawit, SOB, ay kinabibilangan ng iba't ibang simbahan sa Cavite. Kaya po yung mga bagong napupunta sa SOB, Kawit, nagugulat dahil meron tayong General Trias. Meron tayo sa Rosario, meron Beleta, Cavite City, may Imus po tayo. Meron tayong Bacoor. No? Meron tayong Tansa, meron po tayong Naik. Ang lalayo, may Batangas pa. No? So, wow, imagine mo, nung Wednesday, meron pa tayong galing ng Dasma. So, parang ang tayo po dito ay pinagsama-samang lugar ng Cavite. And sabi ko, bakit ganon? Yung pala, eto. Kasi gagamitin ng Lord ang church natin para makapagbukas sa ibang lugar. That's why we have GMA. Meron po tayo sa Carissa. And sooner or later, we're praying Cavite City or saan malapit pa dito, makapag-open po tayo ng gawain ng Panginoon. Not to compete anybody, but because dahil hindi naman po kaya na sa simbahan, i-conquer ang bawat barangay o bawat city. Kaya maraming mga Christian churches na nagtutulong-tulong para makonquer po natin, ay mailapit natin sa Panginoon ang bawat simbahan. Okay, sabi nga, there are times in life when we feel like we are in the wilderness. May mga sitwasyon sa buhay po natin, piling po natin sa wilderness po tayo. Lalo po ngayon, panahon lang sobrang init, piling mo nasa disyerto. Literally, and at the same time, yung feeling ba na parang piling mo, ang buhay ko parang nasa disyerto. Parang natutuyot na ako, parang wow, wala na, sobrang bigat. So, wandering aimlessly, unsure of where to go or what to do. Or sometimes we may feel lost, abandoned, or overwhelmed by the challenges we face. Pero wag po natin kalimutan, but let us not forget that even in the midst of the wilderness, God is there with us. Come on. Wag po natin kalimutan, sa gitna po ng wilderness, ng mga pagsubok o mga journey po natin, ang Diyos po ay sumasa atin. Guiding us, providing for us, and preparing a way for us. Kaya sabi po doon, do not be dismayed. Okay? So, ano ba ibig sabihin niyan? Do not be dismayed. Okay, bakit po tayo hindi dapat matakot, manghina? Una, because there is a promise to receive. May pangako po na dapat pwede po natin tanggapin. Sabi mo sa katabi mo, may pangako Lord sa iyo. Amen. Pag si Lord nangako, sigurado yan, totoo yan. No? There is a promise to receive. Again, sabi doon, ito isa sa mga promise o promises.
no one will be able to stand before you all the days of your life. Sino po dito nakaka-encounter kayo ng dami niyong mga bully sa paligid niyo? Parang wala nang ginawa. Ang assignment yata niya, inising ka lang. I-chismis ka. Gawaan ka ng mga issue. Meron ba dito? Yung wala, ang mission niya sa buhay mo ay talagang guluhin ka. Meron ganon. Ito po ang promise ng Lord. No man will be able to stand before you all the days of your life. Diba? Sinichismis ka man ngayon, pero darating ang panahon, lilitaw ang katotohanan, i-redeem ka ng Lord. No? As I was with Moses, so I will be with you. I will not fail you nor forsake you. Alam niyo, habang nabubuhay talagang hindi mawawala ng kontrabida. Pero remember, sa bawat pelikula, sumisikat ang bida dahil sa kontrabida. Sa sobrang galing ng kontrabida, naiinis ka sa kontrabida, umaangat si bida. Tama. Ang nakakatakot dyan, ikaw ang kontrabida. At wag naman ikaw ang pabida-bida. Huwag kang pa-Jollibee. Okay lang maging bida kasi sinisiraan ka o ano mang ginagawa sa'yo. Pero habang ginagawa sa'yo, lalo kang sumisikat. Ay lang, lalo kang sumisikat, no? Sabi doon, pangalawa, be strong and courageous, for you shall cause these people to inherit the land which I swore to the fathers to give them. Only be strong. Sabi doon, only be strong and very courageous. So, ito po yung promise ng Lord. And of course, nandoon yung pasubadin to observe to do according to all the law. Kaya po tayo nag-church, kaya meron po tayong gawain, kasi nga, atin pong binibigay yung mga batas o yung mga inuutos ng Lord, kasi sabi doon, observe to do according to all the law. Kaya mga napapakinggan po natin, pakinggan natin mabuti, dahil nandito po yung blessing, nandito po yung tinatawag natin direction from the Lord. Sabi doon, which Moses my servant commanded you, don't turn from it to the right hand or to the left, that you may be good success wherever you go. Wow! Bakit ba natin pwedeng panghawakan yung promise ng Lord? Una, because ito po'y unbreakable. Verse 5, no one will be able to stand against us, against you all the days of your life. Unbreakable yan. Sabi yun, the power to stand against all foes. Can you imagine the power? Can you imagine the responsibility? Ang Lord po, pag nangako po yan, totoo po yan. No? Totoo po ang Lord kapag nangako. Unbreakable yan. Hindi niya sisirain ang kanyang pangako. Totoo po yan. Kaya mga hawak yung word na personal promise word ng Lord yan, totoo yan. Nawawala lang, nabubura lang yan kapag iyan po ay tinanggalan po natin ng pagtitiwala at pananampalataya na yung bagay na yung binigay talaga sa inyo ng Lord. Kaya nga nung nakita mo, napasigaw ka, napangiti ka, nandun yung expression. Kasi sakto sa'yo eh. So, ibig sabihin, para talaga sa yan. Kasi God knows eh. Alam ng Lord. So, pangalawa, sabi doon, courageous. 3 times God commands it in verse 6, verse 7, and verse 9. It is a command, and if God says it, we better do it. Sabi doon, be courageous. No? Hindi niya sasabihin yan nang wala lang. Kasi gusto niya talagang tayo po ay maging matapang. Yung tapang na yan, na hindi lang ikaw mag-isa, kasamahan ka ni Lord. So, but why does God command it? Sabi doon, so that you may be able to obey all the law, that you will be able to stay focused and not turn from the law to the right or to the left of it, so that you may be successful wherever you go. Okay, makita nyo, no? Yung katagumpayan pala natin, nakasalalay din sa ating pagsunod sa Panginoon. Para hindi tayo maligaw sa kaliwa, hindi tayo maligaw sa kanan, focus po tayo. Focus po tayo. So, then, don't let life get you down. No? In verse, sabi dyan, don't let life get you, down. Ayan. In verse 9. So, 2 more commands are given. Sabi doon, do not be terrified. Huwag kayong matakot. Pangalawa, do not be discouraged. Huwag kayong mawalan ng lakas, mawalan ng pag-asa. So, ano ba yung greatest weapon niya ng kaaway? Fear and discouragement.
Kapag po tayo tinatamaan ng fear, hindi po sa Lord yun. Pag po tayo tinatamaan ng discouragement, hindi kay Lord yan. Kasi ang Lord sinasabi, courage. Maging matapang tayo, go lang tayo, kasi sasamahan tayo ni Lord. Kaya pag nakakaramdam tayo ng pagkatakot, pray lang tayo, Lord, ayoko nito. Ayoko mag-stay sa takot. Bigyan mo ako ng tapang, Lord, narapin ang bagay nito. So God commands us to not play that game with Satan. Kaya kapag po tayo nakakaramdam ng panghihina, huwag po nating hayaang makipaglaro doon sa kahinaan na bigay ng Diablo. Kailangan hanap tayo ng way na tayo po ay makarecover, makatayo, and especially ito po ay sa tulong ng Panginoon. Lahat po ng tao na mayroon nakakaranas ng problema. Tama. Meron po ba dito walang problema? Bigyan po namin kayo ng problema. Oo. So, okay. Actually, pag sinabi mo, ako po, wala po akong problema. Problema na po yun eh. Baka manhid ka na. Ayun. So, sabihin, wala pong tao walang problema. Ang kagandahan po dito, kapag ikaw ay may pinaghuhugutan ng lakas sa iyong problema. Oh, Sister Banji, lagi natutuwa ako sa mga post dito eh. Na alam mo yung expression ng heart niya na kahit malit na bagay, no? Maaaring sabihin ng iba, ice candy, magkano lang kita niyan eh. Ay, bawat kita niya, napapangiti dyan. Maganda. Nakatulong ka pa magpalamig ng ulo ng kapitbahay mo, mga tao doon, tapos masaya ka pa. Imagine mo. O, tapos yan naman pa ng bagoong sa kamangga. Kombinasyon yun, ano? Ice candy sa kamangga. No? So, pero nakapagbibigay ka kasiyahan sa kapwa mo at the same time, sa iyong sarili dahil, wow, na-feel mo yung joy. Yun po may importante dyan. So, how do we overcome feeling of terror, fear, or discouragement? Paano ba natin malalabanan yan? Of course, God promises to be with us wherever we go. Don't forget always, God promised us to be with us. Ang sabi na parang, hindi kita iwan, hindi kita pababayaan eh. Pastor, bakit di po sa naramdaman? Hindi si Lord nang iwan sa'yo. Iniwan mo si Lord. Tama. O may tama. Di ba? Minsan, ang piling natin, iniwan tayo ng Diyos. Hindi, iniwan mo si Lord. Lumayo tayo. Doon sa kanyang mga standards, sa kanyang mga batas, sa kanyang gustong pagawa sa atin. Can you imagine the power? Can you imagine the comfort and the peace na binibigyan ng Lord? Then, another one, there is a response expected. Andiyan ang pangako, no? Pero meron po tayong tinatawag nating, there is a response expected. Because God is who He is, He expects us to act like we know it. Our responses are in recognition of His promise believe. So, magiging tugon lang naman natin eh. Paniwalaan mo, sinasabi ng Lord. Manampalataya ka, ilagak mo sa Lord ang mga kabigatan niyan, siya naman po nagsabi niyan eh. And subukan mo siya, maramdaman mo, ang sarap pala na nasa Panginoon. Yun po yung yung kabataan nag-devotion na yun, nung first time niya ginawa, sabi niya, ganun pala yun. Ganun pala ang feeling. Para ka nagbabasa ng love letter, no? Kinikilig ka, naiiyak ka. Kasi alam mo yung word na yon ay para sa iyo eh. No, ito mga bago nating kasama nagdi-devotion na rin. Wow. Every day nag-share sila ng devotion, nakaka-bless. Kaya sabi namin tuloy-tuloy niyo lang yan kasi wow. Una-una, devotion for your own good. For your own benefit. Hindi sa katabi mo sa iyan. Kasi ang Lord nangungusap sa iyo personally. Si Lord nagbibigay sa iyo ng direction personally. No? So, iyan ay for your own good. Okay. Then, sabi nga, pagkatapos doon, sabi niya, God will make a way. Come on. Ano man pinagdadaanan nyo, gamitin yung pananampalataya nyo, tiwala tayo sa Lord, kapit tayo sa Lord, because God will make a way. Gagawa at gagawa sa ng daan para sa kabubuti natin. Okay, now you say, I have received the promise. I have responded as expected. So now what is left? God says, there is a provided provision. Yan. Tinanggap mo yung pangako. Okay? Tumugon ka, tinanggap mo siya,
no? Tinanggap mo yung promise ng Lord na ito ay promise niya para sa iyo, then merong bonus pa ang Lord. There is a provided provision. Okay. Ano yun? If God brought you to it, He will bring you through it. Pag inalaw ng Lord na ikaw ay magdaan dyan, huwag tayo matapos doon. Tutulungan tayo ng Lord makaalis dyan. Sino mga example niya? For example, si Job. Si Job ay nakaranas sa matinding pagsubok sa buhay. Pero, ang ending, inalis siya ng Lord doon sa sitwasyon yan. No? If God brought you to it, He will bring you through it. Sabi doon, tandaan mo ang bilin ko. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot mawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na yung Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Wow! What a provision from the Lord. Okay. May mga bagay po sa buhay natin, minsan tatanungin natin, bakit kailangan mangyari? O bakit nangyari? For example, yung storm had to happen. The storm had to happen. Kailangan mangyari. Bakit? When you don't listen to godly counsel, a storm of some kind is bound to happen. Bakit kailangan mangyari? Matigas ulo natin. Bakit kailangan mangyari? Merong gustong ang Lord i-reveal sa atin. Bakit kailangan mangyari? May gustong i-direct ang Lord sa atin. Bakit kailangan mangyari? May gustong i-correct ang Lord sa atin. So, ibig sabihin, the storm had to happen. Parang ito yung sinare ko last two Sundays ago, yung experience ni Paul sa mga kasama niya doon, nagbigay ng warning si Paul Pero minaliit siya kasi hindi naman siya captain ng barko. Siya yung pangkaraniwang pasahero lang. Kaya sabi ito, when you don't listen to godly counsel, a storm of some kind is bound to happen. Okay, halimbawa, may sinabi sa iyo yung sent one ng Lord sa iyo, tatay mo man, nanay mo man yan, o spiritual leader, o coach mo man yan, binigyan ka ng warning, hindi ka sumunod, nangyari. Napahama ka. Siyempre sa atin, parang feeling natin, minsan, o kadalasan feeling natin, pinagdadamot sa akin yung kaligayahan ko. Sabi nanay mo, huwag ka muna mag-boyfriend, anak, mag-focus ka muna sa pag-aaral. Yung palihim, meron kang So nangyari, na-broken hearted ka, wow. Ang ending, sino lapitan mo? Sakit-sakit. Hindi ka nakinig sa akin, anak anak, huwag ka magsado magpapagabi sa lansangan. Ang dami nangyayari ngayon. Ayun. Nung may nangyari, saka mo palang na-realize. So sabi doon, Paul had warned them of disaster if they continued on the journey. So to ignore the warning of a man of God and press forward in your own way is to set your course on a path that will take you to a catastrophic place of hurt and loss. Hindi basta-basta na yung pong mga katabi nyo, o mentor nyo, o sino man yan, nanay, tatay nyo, hindi po yan wala lang. Binigay na authority ng Lord yan para gamitin, para i-direct tayo, i-warn tayo. No? May mga bagay na kung saan ay gagamitin ng Lord para i-channel sa iyo yung warning. Okay? So, sabi nga to ignore the warning and press forward in your way is to set your course on a path na kung saan ikapapahamak natin. Sabi nga dito in Acts chapter 27, ito po yung story ng kay Paul. No? When the south wind blew softly, supposing that they had obtained their desire, putting out to sea, they sailed close by Crete. But not long after, a tempestuous head wind arose called Euroclydon. Hindi sila nakinig. Yung kapitan, akong kapitan dito Tumuloy sila. Na-encounter lang matinding, malakas na alon. Matinding unos. Kasi hindi nakinig sa warning. Kawag po natin malitin ang warning. Kasi yan po ay ginagamit din para po tayo ay hindi dumiretso or tuluyang mapahamak. You know, it's not our ability, but about God's power, mga kapatid. We often think that we need to be strong, capable, or competent to navigate life's challenges. Minsan,
Gusto nating mag-journey by our own. Di ko kailangan ng mga advices, di ko kailangan ng mga et cetera, et cetera. But the truth is, we're not called to be self-sufficient. We're called to be God-dependent. Ulitin ko po. We're not called to be self-sufficient. We're called to be God-dependent. Hindi po tayo pinanganak o hindi po tayo nalikha ng para sa sarili lang eh. Kagaya nga, kahit nga tayo, mga tao, di ba? Sabi doon, no man is an island. Walang sino man nabubuhay para sa sarili lamang, tayo nabubuhay, namamatay para sa isa't isa. So, we need somebody, we need kapwa natin. Yung katabi mo, kailangan mo yan. Maaaring ngayon, hindi mo na-appreciate, kailangan mo yan. Pero bilang na araw, yayaman yan. Pag yumaman yan, who you? Pag hindi mo kinalala yan. Kaya ang katabi mo, practice mo nang iningitian mo lagi. Magpakabait ka dyan. Pag iyan ay yumaman, at hindi ka nakapag-establish ng relationship dyan, huyo ka. Pero pag yumaman yan, at natutuwa sa yan, bibit-biting ka yan. Sasamahan ka yan, pagpapalaing ka yan. Amen? No? Kaya simpleng ngiti lang, ibigay mo na, huwag mo na pagdamot. No? Kasi one day, hindi mo alam kakailanganin mo din yan. No? So, kaya sabi natin, we're not called to be sufficient, we're called to be dependent. So, we're not expected to have all the answers, of course. We're expected to trust in the one who does. Hindi po talaga natin kailangan alam natin lahat. Kasi hindi po talaga mangyayari yun, na alam natin lahat. Kaya nga, makikita po natin, bakit ganon? Bakit di pwedeng alam natin lahat? Kasi kung alam mo na lahat, di mo na kailangan yung katabi mo. Imagine niyo po, kung lahat po ay pantay-pantay tayo, sino maglilinis ng kalsada? Sino magtatrapiko? Kung lahat tayo, boss. Sino magiging laborer? So, ibig sabihin, hindi talaga tayo pare-pareho. Kundi, magkakaiba tayo, pero pagsasama-samahin para makalikha po tayo ng isang matinding himala at impact sa mundo. Bakit hindi lahat masarap magluto? Pag lahat masarap magluto, wala nang, di ba? Wala nakakain. O, di ba? Kung lahat ay pare-pareho tayo ng alam, exactly, wala nang challenges. Kaya nga meron tayong meron tayong mekaniko, tagagawa ng mga nasira sasakyan. Meron naman din po tayong naninira na sasakyan. Siraniko. So, meron din namang mekaniko, meron siraniko. No? Meron naman tayong masarap magluto at meron namang masarap bumili ng luto. Di ba? So, merong magaling manahi, iba naman manahi ng kwento. So, iba-iba eh. Meron tayong kanya-kanya, pero pag pinagsama-sama to, nakakalikha ito ng isang matinding himala at matinding impact sa mundo. Okay? We're not required to know the way. We're required to follow the one who does. Hindi po talaga natin kayang alamin lahat ng tamang daan. Kaya dapat tayo kumapit sa totoong daan. Walang iba kundi ating Panginoong Jesus. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. In 1 Peter chapter 5, verse 7, sabi po dyan, casting all your anxieties on Him because He cares for you. No? Ito yung madalas po na uso pa ang sulatan eh. Uso pa yung mga pagbibigyan na sulat. Madalas ang ending niyan, 1 Peter 5:7, I care. Jesus cares, so do I. Di ba? Para mapaniwala yung sinusulatan, Jesus cares, so do I. Wow, di ba? So, I care. Okay, next, violence of a storm. Kaya nga po mga tapo natin, yung storm, yung problem, yung mga situation na yan, talaga namang may impact. Kaya po tayo pinaghahanda ng Panginoon. Kaya po tayo binibigyan ng Lord mga promises. Yung sabi nga, violence of a storm, tinatawag natin despair and lack of hope. Pag po tayo ay mali ang pagharap natin sa storm na yan, mapupunta sa ating mga despair and mawawalan tayo ng parang mawawalan ng pag-asa.
defeat and no strength of faith. But the things that don't really matter are not gonna make it through the storm. But you will. God will make it happen. Amen? So ano man ang pinagdadaanan natin, pag alam po natin, sabi nga, lalo po tayo mga people of God, mga anak ng Diyos, ano sabi ng Panginoon? We can do all things to Christ who strengthens us. No? All things work together for good. Pastor, nagkasakit ako, all things work together for good. Yes. Lahat ng bagay na yan, maging negative, mayroong purpose ng Lord eh. Nung nagkasakit ka, natuto ka mag-pray. Nagkasakit ka, na-stay ka sa bahay. Ang nakita mo dyan, walang iba kundi pamilya mo. Dati, puro barkada mo. Nung nagka-problema ka, natuto ka ulit tumawag sa Panginoon. Natuto ka lang umiyak at humambol kay Lord. Nung kung di ka nagka-problema, di ka nakapagsisimba ngayon. No, samakta natin, all things work together for good. Nung walang ka ng pera, doon mo na-appreciate ngayon, ang hirap pa na walang pera. Sa bawat biyayang lumalapag sa iyong harapan, matuto ka natin mag-appreciate. Napakahirap palang kitain ng pera. Dati, basta gastos ka lang. Pag bigay ng pera sa'yo, dumudulas ka agad eh. Ang nasa isip mo agad, pag nagkaroon ng pera, ano kaya bibiling ko? Ngayon na nagtatrabaho ka na, bawat sentimo may halaga, naghinay-hinay ka. Tama. Dati, lang ko mo, lagi iba-ibang kulay. Araw-araw, iba-iba ang kulay. Ngayon, minsan di mo na pinapansin ang kulay. Basta ang pitaka mo may kulay. Tama. Aanin mo kung maraming kulay. Kung ang pitaka mo naman ay matamlay. Di ba? So, natuto kayo magtipid. Natuto kayo mag-appreciate ngayon. Noon, pag kumain ka, sabihin pa ng nanay mo, anak, ubusin mo yung pagkain niya, marami nagugutom. Sasagot ka pa, bakit pag inubos ko ba ito, mabubusog sila? Di ba? Pero ngayon, nung nakita mong kumita ng pera, wow, bawat subo mo ang halaga, bawat bigas ang halaga. Bawat gasolina, bawat andar mo ng sasakyan, ramdam na ramdam mo, nauubos yung pera. Natutunaw tulad kasabay ng gas. Ngayon, na-appreciate mo ngayon, no? Ang hirap pala. Nakita niyo yung mga nagda-drive ngayon, mga may sasakyan? Kaya minsan, pag nagbayad ka, minsan nag-commute ka, at nagbayad ka, minsan yung sukli, di mo na kinukuha. Dinadagdag mo bayad mo. Kasi nakita mo doon, ang hirap pala ng trabaho itong mga nagtatranspo. Kasi imagine mo, init, araw, nandun ka, pagod. Ito lang kikitain mo, yung gasolina ang taas-taas. Ngayon ako mo i-appreciate ngayon. So, kaya nga sabi natin, all things work together for good. But ito ang kagandahan sa Lord, no? May negative impact ang mga storm sa buhay, but sabi nga ng Lord in Isaiah 41 verse 10 and 13, don't panic, I'm with you. There's no need to fear, for I am your God. I give you strength and help you. I, your God, have a firm grip on you, and I'm not letting go. Amen. Amen. By the way, naalala ko lang po. So, meron po tayo isang kapatid na nag-chat sa akin. Kasi meron pong binigay sa kanyang parang blessing or favor. No? So, meron pong available na wheelchair po. No? Na kung meron pong need, no, pwede po nating, so, meron po tayong available na wheelchair. Pero hindi naman po nating hinihingi na sumakay po kayo sa wheelchair. Yun lang pong may kailangan, no? Kaya sabi ko sa kanya, pwede natin itambay sa church para kung meron kailangan, mga emergency, meron po tayong magamit. Pero wag po nating i-wish na sumakay po kayo ng wheelchair para ma-avail nyo lang po yan. One time po, may nag-ano po sa akin, Pastor, gusto niyo ba na kasi meron pong dito, ataol po, pinamimigay po namin. Sabi ko, it's okay. We're okay. Yung wheelchair, pwede ko tambay dito. Pero yung ataol, saan ko tatambay? Baka tulugan ni Iman yun. Iman. Tapos alalagyan natin dyan. No? So, meron po tayong available na ataol po dito. Kung sino po may kailangan, sabihin niyo lang po, just text us or chat us. Saan mo ilalagay dyan yung ataol, di ba? Every service natin, nandyan yan, available nakalagay.
available. So, kung sino po kailangan, pakiuwi niya po, no? Okay, so, meron pong blessing, meron pong magpapakain mamaya, no? So, okay na po magpakain ng walang ataol dyan. So, okay lang po yun, okay? So, don't panic, I am with you. There's no need to fear, for I am your God. I'll give you strength, I'll help you. I, your God, have a firm grip on you, and I'm not letting go. And of course, lastly, God did not bring us to drown, but to drown the enemy. Ang problema actually, hindi para tayo pabagsakin. Ang problema or circumstances na naranasan po natin, actually para pahayain ang kaaway. Si Job, nagpaalam si Satan kay God. Pwede ko bang subukin niyang tapat mong lingkod na yan? So sabi niya, sige. You know why? Bakit pinayagan ng Lord? Kasi alam naman ng Lord kasi, no? Kaya niya si Job at alam may heart ni Job. So, God did not bring us to drown, but to drown the enemy. Sa pamagitan ng una, repurposing a storm. Yung storm na yan, ipapakita sa atin yung purpose. Sometimes it is not the devil that made us do it. Niniwala po kayo doon. Hindi lahat ng problema, hindi lahat ng dilubyo sa buhay natin, si Satan ang may problema, si Satan ang may gawa. Naniniwala po kayo doon? Madalas po kasi napagbibintangan sa Satan eh. Nagireklamo na nga siya eh. Wala naman sa ginagawang effort, ikaw pa lang yun. Pero ang ending, tinukso ko ng demonyo. Mabira. Wala pa nga akong ginagawa eh. Ikaw lumapit sa tukso tapos ako pagbibintangan mo. Minsan nagreklamo din siya. So kaya nga doon, sometimes it is not the devil that made us do it. We did it. It was our bad decision. Alam mong, bawal yan. Parang isang nanay, sabi niya, anak, sakit ng bato ko na. Sinusubok ako ng demonyo. Sabi ng anak, Nay, hindi po demonyo yan. Crispy pata po yan. Kalahati ng crispy pata, kayo ang kumain. Wala pa pong effort ang demonyo dyan. Kayo pa lang po yun, Nay. Tama. Yung tatay umuwi. Sakit-sakit ng mga katawan. Parang, sabi niya, Toy, tulungan mo ako dito. Sinusubok ko ng demonyo. Tay, hindi po demonyo yan. Nilaklak nyo kasi yung hinebra. No? So wala pang effort yung demonyo. Kayo pa lang po yan, tay. So ganun, sometimes it is not the devil that made us do it. We did it. It was our bad decision. It didn't really have to happen, but since it did. Let's let God work something miraculous to save us from the destruction that Satan intended. There are unnamed miracles in our future. God will make it happen. So, yung pagsubok, tinitwist ng Lord yan para makita mo yung purpose. Kaya pala ako nawala ng pera. Kaya pala ganito. Kasi nagkukulang ako ng paglapit sa Panginoon. Nakakalimutan ko siya. Pinaalala ng Lord na lahat ng bagay na mawawala. Dapat sa Kanya ako magtiwala. Amen? If God doesn't give you a boat like disciple, fish like Jonah, power to walk on it like Jesus, strength to swim through it like Paul, He will make a way where there is no way. If you fight fear, God will fight for you. So when we receive God's promise and respond as expected, then we will enjoy the provisions provided. Chaos is replaced by God's natural order. Yes, life is hard, but God is good. Let Him be good in your life. Do not be dismayed, because God will make a way. It is not about our plans, but about God's purposes. Actually, we often make plans and set goals thinking that we know what's best for us. Minsan, nauna yung pagpaplano. Tama naman yun eh. Tayo nagpaplano, pero ang Lord pa rin magpapasya. But God's ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. His plans are not to harm us, but to give us hope in the future.
His purpose are not to frustrate us, but to fulfill us. Again, it's not about our comfort, but about our growth. Hindi ka naman gagaling ng ganyan, kundi ka nasalang, kundi ka nakaranas sa pagsubok. Tama? We often seek comfort and convenience, avoiding challenges and difficulties. But God uses our wilderness experiences to shape us, to mold us, to refine us. He uses our trials to teach us, to stretch us, to grow us. He uses our struggles to draw us closer to Him, to deepen our faith, to strengthen our character. Kaya nga, don't focus on fear, but on God's promises. Covered 91. Remember, nung tayo po ay nasa pandemic, ito po nire-recite natin almost every day. And many of us, memorize po natin yan. This is called the 911 verse. Psalms 91. When you have emergency, you call 911 on your phone to get the help you need. Here in Psalms 91 verse 1, you can get God's emergency in prayer. People always say, well, if God is the God of love, why doesn't He just save everyone? Marahil, minsan pumasok sa isip natin yan. Kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, bakit hinahayaan niya, bakit hindi na lang niya iligtas lahat? Pag kayo tinanong ng ganun, ang sagot. But the question today is, does God have a right to work in your life? Ang dali na tanongin, bakit hindi na lang iligtas ako ng Lord? Bakit hindi na lang ako pagalingin ng Lord? Bakit hindi na lang ako payamanin ng Lord? Bakit hindi na lang gawin ng Lord sa buhay ko ito? Ang sagot mo dyan, tanong din eh. Bakit hinahayaan mo ba ang Lord makakilos sa buhay mo? Ang tanong, hinahayaan mo ba ang Lord na kumilos sa buhay mo? Si Lord makakakilos ng Lord sa buhay mo kung hahayaan mo si Lord na makakilos sa buhay mo. Does God have the right to intervene on your behalf? You know, people say, well, God can just save everyone. No. The verse started saying, those who dwell. Sabi doon, bakit hindi lang iligtas lahat? Sabi ng talata kanina, no. Yun lamang nagpapakupkup sa kanya. Those who dwell in the shelter of the Most High, yun lang kanyang liligtas, yun lang kanyang tutulungan. You must be one of that dwells in God's shelter, in God's shadow, day in and day out. So those who dwell in the shelter of the Most High, ilang po yung makakaranas ng kanyang pangako. So the best thing we can do, magpa-shelter tayo sa Panginoon. Today, as we partake the communion, magpa-dwell tayo sa Panginoon. Hayaan natin si Lord ang makakilos sa ating buhay. Sige po tayo pong tumayo. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagtanggap ng komunyon at alalahanin ang kanyang ginawa sa ating buhay para hindi tayo mapahamak. Isip ko ay lumalaban sa aking dibdib. Pinipilit ang sarili na tumigil. Sinasabi sa sarili ko, ang pangako mo ay di mapipigo. Ako'y maghihintay ng iyong pagsagot, di mapapagod kahit malulod. Iyaahon mo ako, iyaahon mo ako. Ako'y di tutumba kahit pagtulungan, digmaan sa loob ay hihinto. Iyaahon mo ako, iyaahon mo ako. Sinusuka na ako ng mundo sa pagtatanggol sa sarili
Sinasabi ko na kaya mo. Natatapakan ang damdamin ko ng pagkalungkot, pero ayaw kong sa'yo magtampo. Ako'y maghihintay ng iyong pagsagot, di mapapagod kahit malulod. Iyaon mo ako, iyaon mo ako. Ako'y di tutumba kahit pagtulungan, ligman sa loob ay hinto. Iyaon mo ako, iyaon mo ako. Isasabay sa puso mo ang aking lakad, Panginoon. Ang aking laman, ibababa ko ang espada. Ang laban ko'y iyong Ama. Nakatutok man sa'kin ang bala nila, lakas ko ay ikaw. Ibababa ko ang espada. Ang laban ko'y iyong Ama. Nakatutok man sa'kin ang bala nila, lakas ko ay ikaw. Ako'y maghihintay ng iyong pagsagot, di mapapagod kahit malulod. Iyaon mo ako, iyaon mo ako. Ako'y di tutumba kahit magtulungan, ligman sa loob ay hinto. Iyaon mo ako, iyaon mo ako. Ako'y maghihintay ng iyong pagsagot, di mapapagod kahit malunod. Iyaon mo ako, iyaon mo ako. Ako'y di tutumba kahit magtulungan, digmaan sa loob ay hinto. Iyaon mo ako, iyaon mo ako. Iyaon mo ako, 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 iyaon mo ako. Sige po. Ngayon po hawak po natin ang tinapay at inumin. Ito'y oras na kung saan ay iniwan ng Lord na gawain sa mga disipulo. Ang kanyang sinabi, alalahanin niyo ang ginawa kong pag-ibig ng Panginoon. Sabi nga, sapagkat kaya lamang pag-ibig ng Diyos sa libutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sumampalataya hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang hawak po natin ay isang kapahayagan ng pag-ibig at pagligtas ng Panginoon. Ang tinapay na hawak po natin ay tinapay simbolo ng kanyang katawan, nagtiis ng hirap, tumanggap ng latay, tumanggap ng sakit, alang-alang sa ikagagaling po natin. Kaya kung meron po tayong pinagdadaan ng physical, emotional, nagbigay ng hirap, karamdaman sa ating katawan, panghawakan po natin yan. Sabi ni Lord, sa kanyang mga latay, tayo po ay kanyang pagagalingin. So, tayo po ay magpa-cover sa kanya,
sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang mga himala. Tanggapin po natin ang tinapay. Sabi nga sa mensahe natin, God will make a way where there seems to be no way. Maraming pagkakataon, gawa tayo ng bagay para tayo makabalik sa Lord. Dahil sa kasalanan, tayo po ay nawalay. Ang tao gumawa ng marami iba't ibang paraan para tayo po makabalik sa Kanya. Pero bigo po tayo. Sabi ng Panginoon, I will make a way. Pinasan niya ang krus, tinis niya ang hirap, tinis niya yung sakit. Binigay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para po tayo bigyan daan, muling makabalik sa Diyos. Tayo po'y mapatawad, makalaya sa kasalanan, at tayo muli magkaroon ng bagong buhay at mapaloob sa kanyang kalooban. Binigay niya ang kanyang dugo sa ikalinis ng ating buhay na ating kasalanan. Nang sa ganon, tayo po'y muling makabalik sa Diyos. Sa ating pagtanggap ng inuming ito, alalahanin po natin ang dugo ng Panginoon, ang katumbas na ito. Pagyamanin natin, ingatan po natin, ipamuhay po natin yung kanyang pag-ibig na ibinigay sa atin. Umibig tagay din po, tayo po'y umibig sa mga iniibig niya tulad ng kapwa. Tagapi po natin ang inuming ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat dahil still kayo pa rin po ang gawa ng paraan. Thank you, Lord. Kasi ikaw pa mismo patuloy na gumagawa para sa kabubuti namin, Panginoon. Nag-iisip ng mga bagay na ikabubuti namin, Panginoon. Kahit di ka namin binigyan pansin, tinalikuran ka namin, Panginoon. Pero ito, Lord, kayo po nagbalik sa amin. Pinatawad mo kami, Panginoon. Maging sa mga latay mo kami pa rin pong nasa isip mo. Kasi umaga ito, Panginoon, nais po namin patuloy bilang pag-alala sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, sa ikaliligtas po namin. Ganyan, Panginoon, nais po namin ipahayag ang aming sarili. Hilingin, Panginoon, na kami, Panginoon, ikanlong mo sa iyong shelter. Ilagay mo kami, Panginoon, sa iyong bisig, Panginoon, sa iyong kalooban. At huwag mo hayaan, Panginoon, may isa man po sa amin, Panginoon, muling awalay, Panginoon. Dahil nandun, Panginoon, naranasan na po namin ng hirap nang wala sa iyo. Parusa, kahirapan, buhay na walang kasiguraduhan. Kaya, Panginoon, ayaw na po namin mabalik doon. Gusto po namin mapatuloy sa iyong presensya. Nangihina, pero Panginoon, umaasa sa kalakasan nagmumula sa iyo. Nalulungkot, pero umaasa, Panginoon, kami, Panginoon, patatahanin mo, Panginoon. Bibigyan mo din ng ngiti. Napapagod, pero Lord, alam po namin, titindig mo kami para muli bigyan ng lakas. Nagtatanong, pero binibigyan mo kami ng kasagutan. Nasasaktan, pero Lord, nandyan, Panginoon, ang iyong pagpapagaling sa aming mga sakit na naramdaman. Natatakot, pero binibigyan mo kami, Panginoon, ng apang sa pamamagitan ng banal na Espiritu para kami, Panginoon, makapamuhay ng may kalakasan, may katapangan, Panginoon, na ikaw ay sumasa amin. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Nakakaranas pa ng iba't ibang pagsubok, pero sabi mo, I will never leave you nor forsake you. Lord, salamat po. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa kapayapaan na ipinagkakalob sa amin. Kaya paano sa aming paghayo, sa aming pag-alis sa lugar na ito, baon po namin ang mensahe mo. Huwag kaming malungkot, malumbay. Bagkos kami, Panginoon, kumapit. Dahil kayo po ang gagawa ng daan. Sa mga bagay, Panginoon, di po namin alam kung paano namin lalabasan, paano namin papasukin. Thank you, Lord, because you will make a way for us. Eh, Lord, salamat po. At maging bukas na patotoo kami. At sa aming paglabas, kami, Panginoon, ay maging bukas na lakas sa mga taong nanghihina. At ngayon, Panginoon, inyo nga po yung gawad ng blessing sa bawat isa. Now, may the Lord bless you and keep you. Make His face to shine upon you and give you peace.
more favors, more blessing, more assurance from the Lord, more promises from the Lord, and receive your open doors blessing in Jesus' name. Amen. Amen. Good morning. God bless you. To God be the glory.